katambay ka, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Yan. Magandang hapon. Ang oras natin ay 2:03 na ng hapon. Uy, April 1, Tuesday. So yun. At yun, wala muna tayong ulong serye. So yun mga katambay. Kanina nabigla din ako. Pero good news na yun para sa akin. So yun, kanina nagkwento yung kapitbahay ko sa akin, yung katabi ko. Wala kasi mga tao dito sa amin ako lang mag-isa. So yun na nga kwento ko. Ginigising na ako ng kapitbahay ko dahil magpapatid nga raw siya. So ako hindi daw ako magising-gising. So hindi ko naman naririnig tawag niya. So, nung nakiliti ko ng electric pan na to, yan, electric pan na yan, doon ako nagising. So, salamat sa electric pan na yan, dahil dyan, nagising ako ngayong araw. At magpapasalamat din ako sa Panginoon Diyos. Kasi kundi sa electric pan na to, malamang hindi na ako magising. Opo, tama po narinig nyo. Kamuntikan na akong hindi na magising. So yun, wala naman ako nararamdaman sakit. Wala naman. Stress lang sa pamilya. So yun, kwento ko sa tatay ko. Pero hindi pa muna sa nanay ko. Kwento ko lang sa tatay ko kung ano nangyari sa akin. Ang normally ko kasi, ang gising ko, mga 9 or 10. Pero nagising ako ngayon, magte-12 na. So, wala akong nararamdaman kahit ano. Nung bumagsak yung electric pan sa paa ko, doon pa lang ako nagsing. Inisip ko, salamat dahil bumagsak yung electric pan sa akin at nagising ako. So yun,
inisip ko na lang na thank God. What if kung hindi bumagsak yung electric pan sa akin? Magiging kwento na lang ako. Kaya malaki ang pagpapasalamat ko na bumagsak nga tong electric pan at yun, nagpapasalamat din ako sa taas. Nagising pa ako kanina. So yun, wala mo na tayong ulong serye ngayon kasi kukonti, parang isang plato lang, isa't kutsara, tinidor lang, tsaka mangkok. Kasi wala nga sila, walang tao dito, ako lang. So yun. Siguro kanina ayoko mang isipin na mamamatay na ako. Pero sa base sa kwento ko, sa kapitbahay ko, doon na nga sinabi sa akin ng kapitbahay ko. So, napaniwala na ako. So, good news para sa akin na nandito pa ako, na nakakausap ko kayo. Antemano, kanina paggising ko, nagpasalamat kagad ako sa Panginoon Diyos na nagising ako ngayong araw. Pero mga katambay ko, wala naman akong nararamdaman sakit, iniindang sakit. Stress lang. More stress lang nararamdaman ko. So, inisip ko na lang na pangalawang buhay ko na to. Yun na lang nasa isip ko. Kasi kanina nung ginigising na pala ako ng kapitbahay ko, kinakalampag na yung pader, iisang pader lang naman pagitan namin. Kinakalampag na, pati yung gate ko, kinakalampag na. So, ayun. Kwento ko lang, no.
Nang panaginip ko kasi nun, maliwanag. Maliwanag na maliwanag. Tapos, yung kasuotan ko, puting-puti. Hanggang baba, puting-puti. Pati tsinelas, puting-puti. So, ako nabigla din ako sa panaginip ko. Pero hindi na ako nagulat kasi alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong pagkakasala. Sabi ko na lang, pagka mangyari man yun, wag sana na ako mamatay. Tatanggapin ko ng buong buo. So yun, yung sa gitna ng panaginip ko na yun na nasa puti ako, may para bang biglang humila hindi pala humila, may biglang nanggulat sa likod ko. Hindi ko na natignan kasi nagising na ako yun eh. Nung pagkatingin ko sa paa ko, bumaksak na pala yung electric fan ko. So, nabanat yung open wire. Buti isang strap lang ng wire na open. And then nakiliti ako. So, laking pagpapasalamat ko na nandito ko, kausap ko kayo. So, yun lang. Nag-ayos kagad ako. Nagpasalamat ako sa Panginoon Diyos. Nagtaimtim ako ng dasal. So, nung una, hindi ako makapaniwala na ganun nangyari sa akin. Sabi ko naman sa sarili ko, Lord, kung kukunin mo na ako, taos puso kong tatanggapin yun. So, yun. Lumabas ako ng bahay. Tinanong ko kapitbahay ko. Hindi pa nga ako nagsasalita. Nagsalita na siya sa akin na, Conan, kanina pa kita ginigising sa 2 oras na, sabi sa akin.
So, kwento ko sa kapitbahay ko lahat-lahat. Pera lang sa panaginip. So, sabi niya sa akin, Conan, pangalawang buhay mo na yan. Ginabayan ka ng Panginoon Diyos. So, ayun. Baka, yun. Sinabi pa sa akin ng kapitbahay ko na magpapaservice na raw siya dahil tulog din yung mga kasama niya sa bahay niya. Wala siyang Sabi ko, sige po, naka na pabahala. E di sinervisan ko gamit si Big. Bumili ng manok, gulay. Yun. Tapos okay na. So, yun. Natutulala na ako dahil sa nangyari kanina. Ay, nga pala mga katambay, uubusin ko na rin yung konting hugasin. So yan, para pagkadating nila, pag sila din kumain, hindi na masyado marami yung uurungan ko. So, ayun. So, yun. 2 plato lang, tapos 3 baso. So, yung Tupperware naman, may naghuhugas niyan. Hindi pinapahugasan sa akin. May naghuhugas naman ng Tupperware. So, ayokong ikwento sa nanay ko yun. Kasi, nagkaroon nga kami ng tampuan ng nanay ko.
baka isipin ng nanay ko dahil sa katakawan ko, kaya ako nagkaganon. So, ayoko na rin sabihin sa nanay ko. Sinabi ko na lang sa kapitbahay ko, tsaka sa tatay ko. Sa totoo lang mga katambay, hanggang ngayon hindi ko pa rin halos kinikibo yung nanay ko. Mga 3 days na. Although nakikiusap yung tulad niyan kahapon, nakiusap yung kapatid ko sa akin kasi may lakad sila magnanay. Nakiusap kapatid ko sa akin, yung bunso, kung pwede ihatid ko silang ng mother namin. Sabi ko, sige, okay lang. So, inatid ko sa parte sa bayan, hindi ko na sasabihin kung saan sa bayan o inatid. Pero ako, hindi ako kumikibo nun. Talaga masakit sa akin yung sinabi. Dinamdam ko talaga eh. Halos naman yata lahat ng anak, ganon ang reaction pagka magulang na yung nakasakit ng damdamin ng anak. Ewan ko Ewan ko sa iba. Pero sa akin, hindi ko lang kikiboy ng 3 araw, 1 linggo, tapos magpapakumbaba na ako na ganun nga, kakausapin ko na. Ganun lang ako, pero hindi ko pinatatagal yung tampuhan, alitan. So yun, tapos na ako maghugas ng pinggan, konting-konti lang yun. And then, yun. Napakainit ng panahon ngayon. Kaya lagi tayo magtutubig. Yan. Yung umiilaw nga pala na yan, extension ko yan. Itong extension ko na to, nabili ko sa Fairview Terraces. Yan, nabili ko. Hindi ko yan in-order online Binili ko yan. Kaya sigurado kong original. Tsaka medyo mabigat. Binili ko yan sa
sa third floor sa Bobbin Store. Yan. Ano yan? Extension niya na may 6 na USB plug o ano, pang USB charger. So, laking tuwa ko dyan kasi hindi lang ako nag-charge dyan sa USB na yan. Pati yung especially yung sumunod sa akin na lalaki. Nag-charge din dyan eh. Pag halimbawa, yung relos niya, yung smartwatch niya, walang adapter yun. So, dyan niya sinasaksak. Hanggang ngayon naman, ito siya yung smartwatch. The magnet. Nakasaksak doon yan. Hindi na, wala nang bunutan yan. So, ako, nag-charge din ako dyan. Yung mga ilaw ko sa bike, maliliit, dyan ko charge sa USB. Pero, yung charger naman ng cellphone ko, may adapter, bobbin din yan. Bobbin din. Original. So, dito ko sinasaksak. Yan. Diyan ko sinasaksak. And then, i-plug ko to sa cellphone na to. So, yun. So, yun. Ito pa pala yung isang backup phone ko. Dito din nakasaksak sa USB kasi walang adapter tong cellphone na to. Kable lang. So, dalawang USB nakasaksak dyan. So, may adapter naman ako dun sa taguan ko, pero ayokong gamitin. Mas komportable pa ako sa USB netong extension ko kaysa dun sa adapter. Pero pagka umalis naman ako, halimbawa, stay in, dinadala ko yung mga adapter ko tsaka isang maliit na power bank ko. Kasi, itong malaking power bank na to, yung Lomos, yan, may scotch tape na. Nabubuksan na loob niyan, tsaka napakabilis malobat. Yan. Ngayon, wala siyang charge, kasi napakabilis niya malobat. So, nung natatanggal na siya, binuksan ko din, tinignan ko, tatlong battery lang pala na naka-install. Yung tatlong battery, display or pampabigat. So, sabi ko, galing to kasi sa kapatid ko, yung sumunod sa akin. So, sabi niya sa akin, local daw to. Hindi daw to yung original. So, sabi ko, total, dalawa USB port niya. Bibilan ko ng battery. Yung battery niya,
battery niya pang vape. Yun ang battery niya pang vape. So, yun. Battery ng mga gantong power bank, yung pang vape na battery, yun ang battery niya. Pati yung power bank kong maliit doon sa bag, kasi nagdadala akong payat na power bank eh. Ito yung power bank na yon. Ito medyo ayos siya. Yan, inayos ko siya. Yan, 91% pa. So, ganun din battery nito pang vape. So, yung isa ko, yung kulay pink ko, nakasalpak sa e-bike. Ganto battery yun. Ganto. Pero hindi Samsung ganto battery yun. So, ito, sira na rin to sa backup phone ko to. Ito yung binili ko sa bayan. Nasira kagad. Wala pang 2 linggo. Nasira kagad. So, binalik ko yung original na battery. Nilinis ko lang yung terminal. Okay lang na malobat. Pang sounds ko lang naman siya. So yun mga katambay, dito na ako magpapaalam. So yung mga katambay, abang-abang na lang sa next vlog. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye.